Binigyan kami ng referral ng doktor at resetahan ng gamot na kailangan kong inumin. Sa kalagitnaan ng biyahe ay inatake sa puso si Papa at bago pa man namin marating ang pinakamalapit na ospital ay binawian na siya ng buhay. Naging masalamuot ang buhay namin ni Mama pagkatapos noon at kinailangan kong magtrabaho kaysa ang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Dahil wala naman kami ikabubuhay noon at nabaon pa kami sa utang dahil sa ginastos sa pagpapaburol at libing ni Papa ay kung ano-anong trabaho din ang pinasok ni Mama. Naging katulong siya, tumatanggap ng labada habang ako'y namasukan sa isang kumpanya bilang janitor. Nagtinda pa ako ng balot sa gabi para mas mabilis naming mabayaran ang mga pagkakautang namin. Lalo at halos wala naman din kaming maaasahan sa mga kamag-anak namin. Hindi sa ayaw nilang tumulong kung hindi naghihikahos din silang gaya namin. Makalipas ang 1 taon ay nakilala ni Mama si Vincent de la Merced na isang matandang binatang half American at half Spanish. Inalok niya ng kasal si Mama at pinakausapan akong tumira na lamang kami sa New York. Dahil sa kanya ay nabuhayan ako ng loob at bago kami umalis ng bansa ay pinangako kong babalik ako para paghigantihan ang mga taong umalipusta sa akin at sumira ng buhay ko. Sila ang dahilan kaya maagang nawala si Papa. Unang impormasyong nakuha ko ay nasa matinding krisis ang university. Palihim kong binili ang ilang shares at kinuha ang loob ng daddy ni Claudine. Napapayag ko siya na maikasal sa akin ang anak niya kapalit ng malaking halagang kailangan niya para makapag-operate na ang ospital at may pagpatuloy din ng maayos na takbo ng buong pamantasan. I hate her so much, especially when she kept denying me. Sa tuwing aangkanin ko siya ay para akong mababaliw. Noong high school ay ilang beses nang muntik na may mangyari sa amin pero pinipigilan ko ang sarili ko. I respected her so much. Isa pa, menor de edad pa lamang siya noon. Sa tuwing tatanggihan niya ako at iinsultuhin ay lalo lang na nag-aapoy sa galit ang dibdib ko. Hindi ko ginustong angkinin siya sa brutal na paraan pero hindi ko rin kayang magpakita ng kahinaan. Hindi na niya ako maluloko ulit. Sa totoo lang masayang-masaya ako noong malaman kong ako ang nakauna sa kanya at hindi ang nobyo niya. I wanted to be gentle but I couldn't. Nilamon ako ng matinding pagnanasa habang inaangkin ko siya. I ignored her pleading and crying. I just indulged myself with the ecstasy of doing her roughly. It felt so damn good that I took her 3 times. The fact that she was a virgin. Kaninang umaga ay biglang nanumbalik sa akin ang bangungot na madalas na dumalaw sa akin noon. Palagi kong napapanaginipan noon ang torture na ibinibigay sa akin ni Nadanzo. Pagising ko ay ang mukha agad ni Claudine ang sumalubong sa akin kaya nagdilim ang isip ko. Hindi ko na malayang sinasakal ko na pala siya at napupuno na ng matinding galit ang puso at isip ko. Naalala ko ang mukha ni Papa bago siya nalagutan ng hininga at ang mukha ni Mama na tigib ng matinding pagdurusa at paghihinagpis. But I let her go. My heart was screaming at me to stop. Lumabas ako ng silid at tinungo ang basement. Hingal na hingal ako dahil hindi ko alam kung paano pakakalmahin ang sarili. Bumalik ang lahat sa utak ko na para bang kanina lang nangyari ang lahat. I spent almost an hour there before I went back to our room. Gusto ko mag-sorry sa ginawa kong pananakal sa kanya pero mas matimbang ang galit ko. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong maramdaman niya ang paghihirap ng kalooban ko dahil sa ginawa nila sa akin ng mga kaibigan niya. Ngunit kumunot ang noo ko dahil wala siya sa kwarto namin. Nang mapalingon naman ako sa glass cabinet ay kumabog ang dibdib ko. Nakatabingi ito na ang ibig sabihin ay nabuksan ang pintuan para sa secret room. Jom! Mabilis akong lumapit doon at lalong sumipa ang kabog ng dibdib ko nang makitang nakabukas nga iyon. Pumasok ako at nakita ko roon mismo ang asawa ko. Nakatalikod siya at tila may tinitingnan. Anong ginagawa mo dito? Nagulat siya at nabitawan ang hawak niya. Nabasag yun sa sahig at lumitaw ang paborito kong picture namin noong high school. Ngunit lalo lamang iyong nakadagdag sa galit na nararamdaman ko. I saw deep confusion in her beautiful eyes. Tinignan niya ang nabasag na frame saka muling nag-angat ng paningin sa akin. Anong ibig sabihin ng mga ito? Bakit meron ka ng mga ito? Pasigaw niyang tanong sa akin. Tumiim naman ang mukha ko. Pagkatapos ay itinuro niya ang bandang kanan niya kung nasaan nakapaskil ang maraming mga larawan niya at ng mga kaibigan niya. Ang mga iyon? Anong ibig sabihin ng mga iyon? Sunod pa niyang tanong sa akin. Is it
time for her to know the truth? Ito na ba talaga ang tamang panahon para malaman niyang ako ang lalaking pinaasa at sinaktan niya noon? Claudine POV. Nakatitig lang siya sa akin na nalilisik ang mga mata. Pagkatapos ay biglang mabilis na lumapit sa akin at mahigpit na hinawakan ng buhok ko. Tingnan mo kung mabuti, Claudine. Tumingin kang maigis sa mga mata ko. Hindi mo ba talaga natatandaan ko sino ko? Hinawakan ko ang kamay niyang nakahawak sa buhok ko at pilit iyong inaalis dahil nasasaktan ako. Ano ba, Michael? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Sigaw ko habang sinusubukan kong kumuwala sa kanya. Sabihin mo sa akin, Claudine, hindi mo ba talaga nakikilala ang pagmumukhang ito, ha? Bulyaw niya pa at lalo pang humigpit ang pagkakasabunot niya sa buhok ko kaya gusto kong kumuwala. Masakit na ang anid ko. Bitiwan mo ko, sabi eh! Ano ba? Sinubukan ko na siyang itulak sa dibdib niya ngunit lalo lang nanlisik ang mga mata niya. Hinila niya ako sa pamamagitan ng buhok ko at ibinagsak sa kama. Pagkatapos ay marahas niyang sinira ang damit ko at walang itinira ni isa man. Michael, ano bang nangyayari sa'yo? Niyakap ko ang sarili para matakpan ng kahubdan ko. Mabilis lang din siyang nakapaghubad sa harap ko. Hindi siya sumagot nang sumampa na rin sa kama. Hinila niya ako at sa pilitang inihiga sa kama saka siya pumatong sa akin. I will make you remember me, he uttered and crushed his lips to mine in an intense manner. Gusto ko lumaban at tanggihan ang gusto niyang mangyari kaya lang ay natatakot ako na baka saktan na naman niya ako. Mukha pa naman siyang galit na galit. Nanahimik na lang ako at hinayaan siya sa kanyang ginagawa. Kahit lumaban man ako ay siya pa rin naman ang masusunod dahil mas malakas siya kesa sa akin. Hindi ko sinasadyang may ungol ang pangalan niya habang patuloy niya akong hinahalikan sa aking mga labi. And to my disappointment, I kissed him back. A familiar and weird feelings were slaving my heart now. Ano bang meron sa halik niyang iyon na tila may kakaibang damdaming binubuhay sa akin? Napadilat ako nang pumasto na siya sa gitna ko at ngumisi sa akin. Naalala mo ba kung ilang beses ako nagtimpi para lang hindi ko ito gawin sa'yo noon? Nakangising tanong niya. Do you remember? Galit na niyang tanong at malakas nang gumalaw. Napapangiwi ako dahil nasasaktan ako ngunit kasabay din noon ang mga mumunting kiliti na nagpapaawang ng mga labi ko. Shit! Ang sarap mo talaga! Bye! Malakas niyang ungol. Ngunit lahat ng init at sensasyong nararamdaman ko ay parang nawala sa hangin na tila ba ay nabuhusan ng pagkalamig-lamig na tubig nang marinig ko ang itinawag niya sa akin. Napadilat ako at pilit siyang tinitingnan ngunit yakap-yakap niya ako habang malapisto ng makina sa bilis nito kung gumalaw. Ang hirap i-accommodate ng galaw niya pero gulong-gulo pa rin ako sa itinawag niya sa akin kanina. Michael, stop! Sinubukan ko siyang pahintuin ngunit ayaw niya. Ilang galaw pa at tuluyan na siyang nakaraos. Napahiyaw naman ako dahil kinagat niya ang balikat ko habang inaabot niya ang kasukdulan. It was penetratingly painful that I cried. Pareho kaming pawisan at humihingal ng bahagya siya mag-angat na muka at tingnan ako. Bakit mo ba ako laging sinasaktan? Humihikbing tanong ko. Bakit niya ako kailangang kagatin ng ganoon? Hindi ba niya alam na nasasaktan ako? Talagang sinasadya niya lang. Wala pa iyan sa sakit na ipinaranas mo sa akin. Galit niyang tugon at muling inangkin ang mga labi ko sa masakit na paraan. Sinampal ko siya ng malakas dahil para siyang nawawala sa sarili. Nababalo ka na, Michael. Pakawalan mo na ako. Hindi na ako papayag na tratuhin mo pa ako ng ganito. It's either you let me go or just kill me. Asiko, patuloy lang sa pagbalong ang mga luha ko. Look at me, bye. Look at me and tell me who I am. Tinawag na naman niya ako sa endearment na iyon. Akala ko kanina ay nadulas lang ang dila niya, ngunit ngayon ay inulit pa niya. Saan mo nakuha ang tawag na yan? Magkaugnayan ka ba kay Joel? Alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko na napigilang itanong at itinutulak ko siya para umalis sa ibabaw ko. Paano kung sagutin kita ng oo? Paano kung sabihin ko sa iyong alam ko kung nasan siya? Anong gagawin mo? Nanlaki agad ang mga mata ko. Ilang beses pa akong kumurap at hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. Umalis ka muna sa ibabaw ko at magbibihis ako.
Pinapaalis ko siya sa ibabaw ko pero hindi man lang tuminag. No, I enjoy being inside you like... Gumalaw pa siya at nagulat ako na bigla na naman siyang nabuhay sa loob ko. Michael, ano ba? Pagod na ako, umalis ka na dyan! Inis ko ng utos sa kanya ngunit hindi niya ako pinansin. I thought you wanna talk about Joel. Seryosong tanong niya. Sinalubong ko na ang mga mata niya at galit siyang tiningnan. Kung nasan man siya ngayon, wala na akong pakalam sa kanya. Wala siyang kwenta dahil bigla na lang niya akong iniwan. Pinaibig niya ako, sa kanya ako iniwan nang wala man lang kahit isang salita. Sigaw ko na sa kanya habang nagpipilit ng makaalis sa ilalim niya. Kumunot naman ang noon niya pagkatapos ay mas tumindi ang galit sa mukha niya. Ano na naman bang problema na lalaking ito? May anger management issue yata talaga itong si Michael. Iniwan ka niya? How dare you even say that? Sigaw niya. Namilog ang mga mata ko nang lalo siyang tumigas sa loob ko. Michael, please stop. Or do it slowly. Pakausap kong muli, ngunit lalo lang siyang naging mabangis sa ibabaw ko. You hurt me so much. You hurt me like hell kaya ipaparamdam ko sa iyo at sa mga kaibigan mo lahat. Tikman niyo ang paghihiganti ko. Madali mamukhang saan niya at dire-diretsong gumalaw ng gumalaw. Marahas, mabilis at madiin. Kahit malakas na ang pag-iyak ko at pagsusumamo nang minto na siya o bagalan man lang sana niya ang ginagawa, ngunit nagbingi-bingihan siya. Damandam ako ang matinding kirot sa loob ng pagkababae ko na tila ba may sugat na ito at lubhang mahapdi. Dahil sa hindi matingkalang dahas ng ginagawa niyang pag-angkin sa akin ay muli akong nawala ng malay nang abutin na niya ang kasukdulang ninanais niya. Ngunit bago nagdilim ang lahat sa akin ay narinig ko ang mga huling sinabi niya. Minahal kita. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Handa kong ibigay ang lahat sa iyo pero niloko at sinaktan mo lang ako. Nang muli akong magising ay hubot-hubad pa rin ako. Nasa ibabaw pa rin ako ng kama sa loob ng sekretong kwarto na ito. 10 taon. 10 taon nang nakalilipas pero narito pa rin ang sakit. Parang kahapon lang nangyari ang lahat at parang gusto ko kayong patayin lahat sa pagpapahirap na ginawa niyo sa akin. Napalingon ako sa dako kung saan nagmula ang boses. Hindi na rin ako nag-abalantak pa ng hubad kong katawan na tinarap siya. Natigilan siya at bumaba ang tingin sa katawan ko. Pwede ba, Michael? Wala akong balak na makipaglaro ng hula-hulaan sa iyo. Diretsahin mo na kung anong gusto mong sabihin. Bakit alam mo ang endearment na bae? At ano sinasabi mong kasalanan namin sa iyo? Masama ang loob na tanong ko. Hanggang ngayon ay kumikurot ang dibdib ko sa uri ng pag-angkin na ginagawa niya sa akin. Sukdo lang nawalan pa talaga ako ng malay para lang masatisfy niya ang sarili niya. Maybe I could understand why you can no longer remember me. Malaki na nagbago sa akin. Ngunit gayon pa man, hindi ko pa rin malilimutan ng masalimuot na gabing iyon. Ang gabing ipinaramdam mo sa akin kung gaano ako kababa at kawalang kwenta sa harap ng mga kaibigan mo. I could forgive the physical pain you inflicted on me, but I will never forgive the betrayal. Sa huli, naging pabulyaw na naman ang pananalita niya. Kaya lalo akong nalito sa ipinakikita niyang ugali. Ano bang pinagsasasabi mo? Magkakilala ba tayo dati? May nagawa ba ako kaya mo ako pinahihirapan? Tuloy tanong ko na sa kanya. Pero tinawanan niya lang ako. Hindi siya nakasagot dahil biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ngumisi siya sa akin habang pinakikinggan ang sinasabi ng kausap niya. Alright, we will be there now. Sagot lang niya. Hindi niya inalis ang pagkakatitig sa akin. Let's go. I think it's highly enough time to show you my real wrath. Utos niya sa akin. Hinila niya ako palabas ng silid at dinala sa banyo. Teka, kaya ko sarili ko. Lumabas ka na dito. Galit na ani ko sa kanya. Alam mo naman kung ano nangyayari kapag ginagalit mo ako, di ba? Let me do this. I enjoy touching every part of your body. Bulong niya sa kahinalikan ng bato ko. Napasingap ako at nagtayuan agad ang mga balahibo ko. Wala akong nagawa kung hindi pagbigyan ng gusto niya. Sabay kaming naligo at kulang na lang ay muli na naman niya akong angkinin bago kami matapos sa paliligo. Ngunit talagang masakit ang kasalanan ko kaya hindi ko nakakayanin kung sakali. Michael, saan ba tayo pupunta? Nagugutom na ako. Hindi ba pwedeng kumain muna tayo?
Tanong ko habang nasa biyahe na kami. Saglit niya ako nilingon at saka bumuntong hininga. Aba, labag pa yata sa loob niyang pakainin ako. Pagkatapos ng ginawa niya, past lunchtime na kaya natural lang nagutom na ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal at nagtatanghalian. At sinaid pa niya ang halos lahat ng lakas sa katawan ko sa mga pinaggagawa niya sa akin. Huminto kami sa isang grilled restaurant. Grilled pork at seafoods ang in-order niya. Nagdagdag din siya ng side vegetables and pasta. Lalo ko lang naramdaman ang gutom ko habang hinihintay na ma-deliver ang pagkain pero naasawa ako sa uri ng mga titig na ipinupukol niya sa akin. Alam mo ba talaga kung nasan si Joel? Bigla ay mahinang tanong ko. Dumilim na naman ang mukha niya at mas tumiim ang titig sa akin. Yes. Why? Do you miss him? Sarcastic ang tanong niya. May gumuhit na hapdi sa puso ko. He's the only man I love. Pero iniwan niya lang ako ng basta at that's bullshit, Claudine. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam ang dahilan kung bakit bigla siyang nawala. Alam mo ang lahat ng mga nangyari kaya huwag kang magpanggap na inosente. Bulyaw na naman niya sa akin. Mabuti na lamang at nasa loob kami ng VIP cubicle kaya walang makakarinig sa lakas ng boses niya. Bakit ka ba naninigaw? Saka ano bang alam mo? Wala kang alam tungkol sa amin dalawa. Ganting sigaw ko na rin sa kanya pero hindi siya nakasagot dahil bumukas ng pintuan at pumasok ang dalawang crew na may dala ng mga orders namin. Pagkalabas nila ay agad siya nagsalita. Hindi mo siya totoong minahal. Sinaktan mo lang siya at pinaglaruan kasama ng mga demonyo mo mga kaibigan. Gigil niyang pahayag. Kumurap-kurap ako sa sinabi niya at awang ang mga labing tumitig sa kanya ngunit kasabay din noon ang biglang pagtunog ng tiyan ko dahil sa gutom. Please, kumain na lang muna tayo. Mamaya mo na ako away dahil talagang gutom na ako. Babaliwal ang tugon ko at nagumpisa na akong sumandok ng pagkain. Nagpupuyos pa rin sa galit ang mukha niya pero hindi na siya nagsalita pa. Hinayaan na lang nito akong kumain. Kahit gutom na ako, naging maingat pa rin ako. Ayokong isipin niya na mukha akong patay gutom. Pagkatapos namin kumain ay wala na ulit siyang binanggit tungkol sa pinag-uusapan namin kanina pero sa totoo lang, gustong-gusto ko ring malaman ang totoong nangyari kay Joel. At sa totoo lang din, gusto kong marinig ang paliwanag niya. Bakit ganoon na lang kadali para sa kanya na iwan ako? Teka, saan tayo pupunta? Tanong ko. Bigla ko kasing napansin na parang liblib na lugar itong tinatahak ng sasakyan namin. Isa pa, nagtataka ako kung bakit siya ang nagmamaneho at hindi niya isinama ang driver niya. You'll see. You miss your friends, right? Magkikita-kita na kayo ngayon. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Talaga? Is this a surprise? Hindi ko mapigilan ang excitement sa boses ko. Kind of. I think my wife deserves to know the truth. Nakangising sagot niya pero nabura ang ngiti ko dahil parang may ibang ibig sabihin ang binanggit niya. Isang lumang bahay ang hinintuan namin. Hindi ko na hinintay na ipagbukas niya ako ng pintuan dahil kusa na akong bumaba. Napatingin pa ako sa kanya nang mahigpit niyang hawakan ng kamay ko at hilahin upang pumasok sa itim na gate. Ang bandang ibaba noon ay may kalawang na. Magandang hapon, sir. Kompleto na sila sa likod. Nakangiting salubong na isang lalaki sa amin. Tumango at umiti lang din yung isa pang lalaking kasama nito. Pero nang tumingin sila sa akin ay para akong biglang kinilabutan. Good. I want the whole place to be really secured. Naintindihan niyo? Motoridad na utos naman ni Michael. No problem, sir. Kontrolado na namin ang lahat. Sagot nito saka bumaling sa akin. You can do whatever you want at walang sino mang istorbo sa inyo. Dagdag pa nito pero sa akin lang nakatingin. Nalamig ako at wala sa sariling napakapit sa braso ni Michael. Tumingin naman siya sa akin na kunot ang noo. Hindi ko maintindihan pero may kakaibang kaba akong nararamdaman ngayon. Kung ano man iyon, hindi ko talaga mapangalanan. Akala ko nga ay sa loob ng bahay kami tutuloy pero dumiretso kami sa may likuran. Naglakad pa kami hanggang sa mamataan na namin ang isa pang mas maliit na bahay. Familiar? Huminto kami sa paglalakad at hinarap niya ako. Madilim ang aura niya habang nakatitig sa mukha ko. Pamilyar ang alin? Tanong ko at ginala ang paningin sa paligid. Hindi ko kasi matagalan ang mga titig niya. Oh, come on, Claudine. Don't tell me hindi mo natatandaan ang lugar na ito. It took me so much time to find this dumb place. But I still did. Nanginsultong pahayag niya kaya muli ako napatingin sa kanya. Nakaramdam na naman ako ng inis dahil naririto na naman yung pananalita niya na para laging kailangan mag-solve ng puzzle. Alam mo, ewan ko sa'yo.
Sabihin mo na lang kung bakit tayo nandito dahil meron pa tayong pag-uusapang ibang bagay. Pabaliwalang sagot ko. Wala akong balak na makapaglaro sa kanya. Besides, I am still not feeling well. Kunot noon naman siyang tumingin sa akin na tila ba hindi niya mapaniwalaan ang reaksyon ko. Fine, your friends are here. Maybe they will help you remember. Muli niyang hinawakan ng kamay ko at hinihila na ako papunta sa bahay na iyon. Noong nasa loob na kami ay ang weird ng nadat na namin. Maalikabok at halatang walang tumitira rito. Ang dumi naman. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong ko pero hindi siya sumagot at dire-diretso lang hanggang sa lumabas kami sa may pintuan ng kusina sa bandang likuran ng bahay. Malakas ako napasinghap nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga kaibigan ko. Nakatali ang mga kamay at paa nila sa bakod na interlinks. Sina Gabby at Byron ay may mga galos sa muka at katawan. Maging ang mga dugo sa suot nila ay halatang bago lang. Claudine? Claude, please! Please help us! We were kidnapped! Mabilis na tawag sa akin ni Stella at Mariela. Lalapitan ko na sana sila ngunit hawak ni Michael ang kamay ko. Bitiwan mo ako! Ano bang ginawa mo sa mga kaibigan ko? Bakit sila nandito? Saka bakit ganyan ang lagay nila? Naiiyak kong sunod-sunod na tanong ngunit tamilog ang mga mata ko nang umisiling siya sa akin. Kasabay din noon ay ang pagdating ng ilang mga kalalakihan na nakakatakot ang mga hiladsya at karakas ng pagmumuka. Ipararanas ko sa inyo lahat ng dinanas ko sa mga kamay nyo. Ito ang eksaktong lugar, hindi ba? Sayang nga lang at nauna na sa Denzo. Mayabang lang ang demonyo na iyon pero mahina pala ang loob. Ani Michael na lalong nagpatindi ng pagkalito sa isip ko. Ano ba Michael? Kanina ka pa ha? Ano ba talagang gimmick mo? At bakit bigla mo binabanggit si Denzo dito? Pabulyaw kong tanong sa kanya pero napatla ako na bigla niyang hilahin ang buhok ko para ilapit ako sa kanya. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Claudine. Nandito ka ng gabing pahirapan ako ng mga demonyong kaibigan mo. Ngayon, nasa na mga yabang nila? Wala silang pambayad sa lahat ng mga problemang kinakaharap nila ngayon. Parang demonyong asik ni Michael saka tumawa ng malakas. Muntik pa ako matumba nang bitawan niya ang buhok ko. Anong ibig mong sabihin? Biglang tanong ni Gabby kaya matalim ang mga matang nilingon siya ni Michael. Bigla naman akong kinabahan. Tingnan niyo ako mabuti. Lumapit siya sa mga kaibigan ko kaya napasunod ako dahil sa takot na baka kung anong gawin niya sa kanila. Hindi niyo na ba nakikilala ang kaharap niyo ngayon? Hindi ba? Iyon ay dahil ipinatanggal ko ng malaking balat sa mukha ko. Ipinagamot ko na ang sunog na ginawa niyo sa mukha ko. Muli ay malakas at mataas ang boses na wika ni Michael. Saka ako sinampal ng malakas. Bumagsak ako sa lupa na nagpatili naman sa mga kaibigan ko. Akala ko nga ay mawawala na ako ng malay sa lakas ng sampal niya. Joel? Ikaw si Joel? May nginig ang boses na tanong ni Mariela. Napatingin naman ako sa kaibigan ko bago nilingon si Michael. Ngumisi ito at lumapit kay Mariela. Huwag! Malakas kong hiyaw pero huli na ang lahat. Nasampal na siya ni Michael na ikinadugo naman ang mga labi nito. Michael, tama na! Huwag mo silang saktan! Umiiyak ko ng pakiusap. Muntik pa ako sumuray nang tumayo ako. Ramdam ko pa rin ang hapdi sa pisngi ko. Yes, bitch! Ako nga, si Michael. Michael de Guzman. O ang tinatawag niyong balat. I can still remember every pain, every insult, and every misery you gave me. Para siyang nababaliw na sumisigaw habang binabanggit iyon at binigyan ng tigi-isang suntok. Sina Byron at Gabby. Maging si Stella ay hindi nakaligtas sa mapanakit niyang kamay. Ako naman ay natulala at hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ko at nakatitig lang ako sa galit na galit at nagwawalang si Michael. Joel! Wala sa sariling na usal ko kasabay ng pagdaloy ng mga luha ko. Huminto naman siya sa pagwawala at nalilisik ang mga matang lumingon sa akin. Ikaw si Joel? Paano? Bakit? Tuliro ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa pagkakataong ito ngunit mas hindi ko nauunawaan kung ano'y kinagagalit niya. Bakit ganito na lamang katindi ang pagkamuhing nakikita ko sa mukha niya? Ako nga ito. Ako nga si Joel. Ang lalaking pinaglaruan niyo. Sinaktan, pinahirapan at pinalamo na lahat ng uri ng pagmamaliit at pag-iinsulto. Now, it's payback time.
Mariimpahayag niya kaya napamaang ako. Teka, kung ikaw si Joel, ano yung kinagagalit mo? Oo, totoong binubulit nilalait ka ng mga kaibigan ko noon pero hindi naman yata tama saktan mo kami ng ganito ngayon. At bakit pati mga negosyo trabaho nila idinamay mo? Ikaw ang nang iwan sa akin. Ikaw ang nanakit sa damdamin ko tapos ikaw pa may ganang magigante? Hindi ko na napigilan ang sariling sumbatan siya. Ilang segundong bumalatay ang pagkabigla sa mukha niya. Nagtitigan kami at parehong nagtaas baba ang dibdib. Ngunit siya ang una nag-iwas ng tingin at muling binalingan mga kaibigan ko. Claudine, we're very sorry. Bigla'y umiiyak na hingin pa umanhi ni Mariela. Sorry, please, Joel. Patawarin mo na kami. Matagal na yun, isa pa. Nahinto siya na mabilis na lumapit sa Michael sa kanya at patikimin siyang muli ng isa pang sampal. Michael, tama na, babae yan. Umiiyak na rin pakiusap ko. Don't say sorry to me, Mariela. Ako ang dapat na mag-sorry dahil nadadamay pa kayo sa galit niya sa akin. Saan ko naman? Napasingap ako ng pumalakpak si Michael at saka tumawa ng ubod lakas. Oh, Claudine, he didn't know that you're a good actress. Pretending not to know anything, huh? Hindi mo na ako maluloko ulit. Did you see that iron? Nilungon ko sinasabi niya. Kitang-kita ko isang bakal na may hulma habang nakatapat sa apoy. Mararamdaman mo mismo kung anong ginawa mo sa akin. Gayon din ang mga walang hiyang kaibigan mo. Pagpapatuloy niya, lumunok ako dahil sa takot na gumapang sa dibdib ko. Kaya ba talaga ni Michael o Joel nasaktan ako ng ganoon? Susunugin niya ang mukha ko? Ganoon ba katindi ang galit niya sa akin? Huwag mong idamay si Claudine dahil wala siyang kasalanan dito. Demonyo ka! Deserve mo lahat ng parusang ibinigay ni Danzo sa'yo noon. Kung babalikan ko lang ang araw na iyon, mas matindi pa sana ang ginawa namin sa'yo. Leche ka! Marahas naman ako napalingon na biglang magsisigaw sa Stella at pagmumurahin si Michael. Si Mariela naman ay patuloy sa paghingi ng tawad sa akin kaya hindi ko maintindihan kung ano na nangyayari. Anong ibig mo sabihin walang kasalanan? Siya ang sumunog sa mukha ko at... What? Gulantang kong putol sa sasabihin sana niya. Anong pinagsasasabi mo? Bakit ko naman susunugin ang mukha mo? Dagdag ko pang tanong. I heard Kobe cursed. Tama si Stella, Joel. Hindi alam ni Claudine na nangyari ng gabing iyon. Pakikisabat naman ulit ni Mariela. Hindi pa rin siya humihinto sa kakaiyak. Tila naman matinding nagulat sa Michael at napatitig sa mga kaibigan ko. Wait guys! Anong gabi? Sa ano ba nangyayari? Naguguluhan na rin tanong ko. Ipinakidnap ni Denzo si Joel noong gabi bago ang graduation. Tinurture namin siya dahil hindi namin matanggap na mas pinipili mo na siya kasi sa amin. Ang gusto lang namin ay layuan kanya kaya tinatakot namin siya kahit sa school na mag-transfer na lang. Pero matigas ang ulo niya kaya lalo nagalit sa Denzo. Tinulungan namin siya at naging masaya lahat nang hindi na siya muli pang magpakita sa amin. Sa atin. Pagkatapos ng aming mga ginawa sa kanya. Mahabang pagsasalaysay ni Byron na nagpanginig ng tuhod ko. Tila nanikip ang dibdib ko at hindi ko alam kung paano tutugon sa ipinagtapat niyang iyon. Sorry, Claudine. Sorry, Joel. Please. Pakawalan niyo na kami, please. Patuloy na pagmamakaawa ni Mariela ngunit ako'y nanatiling tila wala sa tamang wisyo. Mariin akong napapikit habang umiiling. Hindi ako iniwan ni Joel. Bagkus pinahirapan niyo siya para tuluyang lumayo. Mabigat ang dibdib na naiusal ko. Kusa akong napasalampak sa lupa dahil parang biglang gumuho ang mundo ko. Claudine was there. I heard her. Hindi siya yun. Putol naman agad ni Mariela sa kanya. Nag-heard kami ng kaya-gayay ng boses niya para mas lalo kang masaktan. Sabi kasi ni Denzo, mas maigi kung si Claudine mismo ang aakalain mong nananakit sa'yo para tuluyan ka na maglaho sa mga buhay namin. Sabi pa ni Mariela. Doon na talaga bumigay ang dibdib ko at bigla na lang umikot ang lahat sa akin. Everything went black as my heart continued to constrict in extreme pain. Michael's POV. Napapiksi ako nang biglang mawala ng malay si Claudine. Maging ako ay nakaramdam na matinding pagkagimbal sa inamin ng mga kaibigan niya.
Kinuha na ng mga tauhan ko ang pagpapahirap na kailangan para umamin sila, ngunit nang makita nilang nahihirapan na si Claudine, ay aamin din pala sila. Ngunit hindi iyon ang pag-amin na inaasahan ko. Sa kanilang lahat, kay Claudine ako pinakagalit dahil akala ko nga ay siya ang may kagagawa ng pagkasunog ng mukha ko noon. At ang masahol pa, siya ang nagtaksil sa akin. But what I've just heard terribly shocked me. Claudine was totally innocent. Joel, kami na lang ang gantihan mo. Huwag mo na idamay sa Claudine dahil wala siyang kinalaman sa nangyari sa'yo. Labis-labis siyang nasaktan at nagdusa nung bigla ka na lang nawala. Minahal ka niya ng totoo at kami lang talaga yung hindi makatanggap kaya namin nagawa yun. Muli ay agaw pansin ni Mariela sa akin. Naguguluhan ako. Hindi ko to inaasahan. Hindi ganito ang plano ko at parang biglang natibag ang lahat ng pader na nakapaligid sa puso ko.